Malawak ang sakop ng pamilya o mag-anak ni Jesus. Hindi lamang ang kadugo niya ang itinuturing niyang ina at mga kapatid. Kapatid ang turing ni Jesus sa mga nagugutom, nauuhaw, sa mga estranghero o dayuhan, sa mga walang dinaramit, sa mga may sakit at mga nabibilanggo. Paano po natin nasasabing ganito? Ito ang kanyang pahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 25, talata 40. Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakamahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Kapatid din ang tawag niya sa kanyang mga apostol at mga alagad. Ito ang pahayag niya sa babaeng naparoon sa libingan matapos na ang Panginoong Jesus ay muling mabuhay. Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Ito naman ang sabi niya kay Maria Magdalena, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama at sa inyong Ama, sa aking Diyos at sa inyong Diyos. Mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanata 20, talata 17. Marami rin ang itinuturing na mga anak ng Diyos sa banal na kasulatan. Kaya kung anak ng Diyos, ibig sabihin kapatid din ni Kristo. Ang bayan ng Israel ay hindi lang bayan ng Diyos. Ang mga Israelita na kanyang iniligtas mula sa pagkaalipin at pagkabusabo sa Ehipto ay mga anak ng Diyos. Ito ang sabi ng Diyos ayon kay San Pablo, ako ang magiging ama ninyo at kayo'y magiging mga anak ko. Mula sa ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 6, talata 18. Ganito ang ipinapahayag sa unang sulat ni Apostol San Juan. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos. At iyon nga ang totoo. Mga anak tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin na sa pagdating ni Kristo, tayo'y magiging katulad niya. Sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 8, mga talata 14 hanggang 15, ganito ang sinasabi, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkop upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya kayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Mga kapatid, ang mga anak ng Diyos na tinutukoy sa mga ito ay, kung gayoy, mga kapatid din ni Kristo, kapamilya ng anak ng Diyos. Iisa po ang ibinibigay na pamantayan ng Panginoong Hesus kung sino ang itinuturing niyang kapamilya o kamag-anak o kapuso. Sa Ebanghelyo, itinuro niya ang kanyang mga alagad, lahat ng mga alagad, at sinabi, ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid.
Hindi po binabaliwala, hindi po isinasantabi ni Jesus ang kanyang mga tunay na kadugo bilang kanyang pamilya. Kinship or being family for Jesus is more than just blood relationship. To be family for Jesus is to recognize, to listen, and to obey what the Father wills and desires. Ang sino mang nakikinig at gumaganap sa gusto at kung ano ang kalugod-lugod sa Diyos, siya ay kapamilya, siya ay kapatid, siya ay kapuso ni Jesus. Ano po ang benepisyo ng pagsunod sa kalooban ng Diyos? Ano naman ang nahihitang bunga na itiuring bilang kapamilya at kamag-anak ni Jesus? Una, eternal security. Inililigtas ng Diyos ang kanyang mga anak. Pinoproteksyonan ng Diyos ang kanyang pamilya. Ito ang karanasan ng bayan ng Israel sa kamay ng Diyos. God liberates them, journeys with them, and provides them food and water, and gives them the dignity of being considered His people, His family. Ganyan ang ama, ganyan ang kapatid, ganyan ang kapamilya. Lalo na sa mga Pilipino. Kahit third cousin o third degree o fourth degree, magturingan tayo kapamilya at kamag-anak. Hindi lang yan, yung kapitbahay na mabuti sa iyo for years. Hindi na yan kapitbahay, kapamilya na at kapatid ang turing. And it gives us eternal security. Ikalawa, intimacy with God. Ang kapamilya ni Jesus ay may malalim, personal, at nagbibigay buhay at kahulugang ugnayan sa kanyang amang nasa langit. At ang amang ito ay lubos na nakakikilala sa kanyang mga anak, na bago pa man natin sabihin kung ano ang ating mga pangangailangan, alam na ng Diyos ang lahat. Dakila at walang hanggan ang pagmamahal ni Jesus sa kanyang mga kapamilya at mga kamag-anak. Ikatlo po, being heirs of all things. Tayo ay tagapagmana. Ito ang sabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ang ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ni Kristo. Ganito po ang aking kamalayan sa aking panunungkulan at paglilingkod sa sambayanan. Ang pinanggalingan ko pong parokya ay nagsisimula ding parokya nung ako ay dumating. It was a chapel community. And because it was just a new parish, like our own parish, lamang lang po kayo ng 1 taon yata. It will be the 2 taon kayong nauna, tayo. At kapag dahil maraming gawain, maraming bagong sistemang kailangang gawin, laging parang wala namang kaming pagkukunan ng gastusin at pondo. Kaya pag may bagong plano, naririnig ko yon, saan tayo kukuha ng panggastos? Paano po matutuloy ang mga gawain at mga plano? And I guess narinig na ito sa akin ng mga sakristan dito sa ating parokya. Yang mga ganyang usapin, huwag kayong mag-alala. Mayaman tayo. Saan ang gagaling yon? Mayaman ang ating amang nasa langit. At tayo ay tagapagmana. And so programs go on. They are started and they are sustained. Dahil ang layunin naman ng mga gawain ay laging pagtupad
sa kalooban ng Diyos. Pagpapakain sa mga tao, kalugod-lugod yun sa Diyos. Pagpapahayag at pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng BEC. Abay, palagay ko yan din ay plano at kalooban ng Diyos. Paglingap sa mga lubhang nangangailangan sa sambayanan sa pamamagitan ng ayuda. You experienced that the past year. Lahat iyon ay kalooban ng Diyos. At dahil ito ang kalooban ng Diyos, pamamanahan tayo ng Ama. We do not have to be worried as long as what we are doing is according to the will of God. He is our Father, and the Father of Jesus, who is our brother by virtue of our being adopted children of God through the Spirit, will never forsake, will never forget, and neglect us. The Father secures and protects. He loves us unconditionally, and He provides for all of us, His family. Amen.